Hi! Sandali lang. Panoorin mo muna tong sunrise. Ganda no? Kaya siguro tinawag ang Japan na Land of the Rising Sun. Ako nga pala si Zan, isang OFW sa Japan. Ngayong araw, inakyat namin ang Mount Tsukuba sa Ibaraki dahil may day off kami. Hindi ako gaanong outdoorsy. Mas sanay ako sa routine na higa, nood, basa, kain, on repeat. Pero may mga araw talaga na kahit anong nood at scroll ko sa phone, nakakaramdam pa rin ako ng homesickness at isolation. Yung tipong disconnected ka kahit online ka naman palagi. Kaya may mga sinusubukan akong bago. Last year, I got into visiting shrines and temples as part of discovering Japanese culture. Bago kami umakyat, pumunta muna kami sa shrine. Ang Mount Tsukuba ay may dalawang peak. Ang shrine o ang bundok na ito ay pinaniniwalaang nagbibigay ng good luck for matchmaking at safety for one's family. Kaya, kung wala pa kayong love life, baka this is a sign na dapat mag-Japan kayo. Itong malaking ring na nakikita nyo ay gawa sa grass. Ginagamit ito sa summer purification ritual ng Shintoism. Ginagawa raw ito para i-cleanse ang mga kasalanan na na-accumulate simula Enero hanggang June. Gaano na kaya karaming kasalanan ang nagawa ko sa nagdaang 6 months? So ayan, umakyat na nga kami. Chill lang yan sa umpisa, pero sa bawat hakbang, tinatanong ko talaga sarili ko, kaya ko pa ba? Parang kinwestiyon ko bigla ang sarili kong desisyon. Pero sige lang, dahan-dahan, basta aakyat. So guys, kapag mag-hike kayo, tapos beginner kayo, tapos kasama nyo, dati nang nag-hike, huwag kayong maniniwala kapag sinabi nilang 2 kilometers lang. At huwag kayong maniniwala kapag sinabi nilang malapit na yung tuktok. At ito na, pagkatapos ng napakaraming promise, malapit na. Narating din namin ang summit. So far, masakit sa tuhod, pero worth it pagdating sa tuktok. Nag-decide nga kami na mag-cable car na pababa dahil una, gusto naming i-try ang cable car at pangalawa, at sa totoo lang, masakit na talaga sa tuhod. Iyan ang cable car. Kaya kung gusto mo pumunta at ayaw mo mag-hike, pwede kang mag-ropeway or cable car. Magkaiba nga lang ang station. So ayun, tapos na ang aming weekend akyat. Madalas kapag mag-isa ako, marami akong tanong, marami akong iniisip. Pero na-realize ko, hindi ko naman pala kailangan ng sagot. Hindi naman pala lahat ng tanong sa utak natin ay kailangan natin sagutin every time. Kailangan ko lang pala ng kasama, ng makakausap, ng kaibigan. Hindi naman nawawala ang problema at pangamba sa kwentuhan at gala. Pero parang alam ko na kahit papano, I'm getting through. Getting through ay parang ganito. Mabagal, madilim, pero alam mong may daan palabas.